Kumusta mga bro? Andito ulit tayo sa Motorstar Ormoc branch. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon, Ormoc City. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong bumisita dito or pwede rin kayong tumawag or mag-text sa phone number na nasa screen. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook page nila. Search nyo lang Motorstar Ormoc. Nung nakaraan ay in-review natin ang Cafe 150, isang classic at manual na motor ng Motorstar. Ngayong araw naman ay i-review natin ang isang scooter nila. Bago tayo magsimula, ang review pala sa motor na to ay request ng raffle winner natin noong nakaraan na si John Ray. So ayan bro, ito na yun. So ang nasa harap natin ngayon ay ang Easy Ride 150 CL. Alam ko na sasabihin nyo, kamukha siya ni Click. Well, hindi naman totally, may mga parts lang na hawig sila. Pero meron din namang unique design si Easy Ride 150 CL na para sa akin ay mas maganda tignan kaysa Click natin. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ito yung mukha ni Easy Ride 150 CL. So kung makikita nyo, napakaganda niya. Tapos all LED na pala to mula sa DRL niya. So ito yung DRL niya. Tapos yung headlight niya napakaganda kasi para siyang naka-eagle eye. So hiwalay yung low tsaka high niya. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko mga bro, yung signal lights niya, LED na rin to. Tapos nagustuhan ko rin yung placement niya, yung parang kadugtong lang siya ng leg shield. Ang color variant pala nito ay red, super kintab niya kahit wala pang linis yan. Dito sa bandang taas, makikita nyo pa rin yung design niya. Tapos combination na siya ng red tsaka black. Candy red ata tong pagkapula niya, basta napaka kintab niya sa personal. Yun yung isa kong napansin sa mga unit nila dito. Hindi basta-basta yung pagkapintura ng mga motor nila. So hindi siya yung parang mag-fade lang agad kapag palaging nabibilad sa araw. Ang mga available pala na kulay nito ay matte orange, matte red, matte black, white, tsaka itong red. Dito sa taas, ito yung handlebar cover niya. Tapos meron siyang maliit na visor. Dito sa bandang baba, merong Motorstar na logo. Tapos meron siyang decals na combination ng silver tsaka black. And then may Easy Ride na nakalagay. Itong sa bandang gitna naman, meron siyang vent na akala ko design lang. Pero meron talaga siyang butas. Dito sa side, meron ulit decals. Tapos yung leg shield niya na naka-carbon yung design. At meron ulit siyang Motorstar na sticker dito sa gitna. Itong underside cover niya, glossy black. Kailangan lang ng konting punas-punas. At ito yung stepboard niya. Andito yung battery. And then meron siyang butas dito para mapasukan ng hangin. So malaking tulong to since air-cooled si Easy Ride 150 CL. So maganda to para makatulong na hindi masyadong uminit yung makina. Dito naman tayo sa body side cover ni Easy Ride 150 CL. So napaka-sporty niya tignan. Tapos sinabayan pa ng decals. Talagang iba yung dating ng red variant na to. Ito naman yung foot peg para sa angkas. So gusto ko to kasi alloy na siya. Hindi na siya yung rubber. Itong cover naman na to para to sa fan niya. Tapos ito yung dipstick. Dito nilalagay yung engine oil. So ito yung tsura niya sa ilalim. Medyo maluwag siya. And then meron siyang mud flaps dito. At nagustuhan ko dito kasi yung mud guard niya mas mahaba. So hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket. Ito naman yung swing arm ni Easy Ride 150 CL. Tapos ito yung heat guard. Meron siyang nakalagay na Motorstar. Pero hindi siya naka-engrave. Parang nakasulat lang siya. Di ko alam kung paano nila nilagay yan. At ito naman yung muffler tip niya. Sa gulong naman niya, ang brand nito ay Yuanqing at ang tire size niya ay 90 by 90 R14. So tube type pa to mga bro. So okay nang bahala kung ipapa-tubeless niya to. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung pito niya. So ganito na yung itsura ng pito. So hindi siya mahirap
kapag maglalagay or magbabawas ka ng hangin. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay yung lining na pula dito sa mugs niya. So hindi siya sticker mga bro, talagang pininturahan siya ng pula. Ito naman yung airbox niya mga bro. Tapos dito sa baba, covered pa yung crankcase niya. So plastic lang yan, so pwede nyo tanggalin yan. And then meron naka-engrave na motor star. At isa pa ulit na nakaganda kay Easy Ride 150cl, meron pa siyang kickstart. So maganda siya in case magka-problema ka sa starter mo habang nasa biyahe. Kasi pwede mo pa rin siyang mapaandar gamit to. Naka-monoshock pa rin. Ayan, nakabalot pa. Huwag na lang natin tanggalin. Ito naman yung side stand niya. And para sa akin, ito yung downside niya kasi wala siyang kill switch. So hindi na mamatay yung makina kahit nakababa yung side stand niya. Tapos yan naman yung itsura ng center stand ni Easy Ride 150cl. Balik naman tayo dito sa harap. So ito yung front fender ni Easy Ride 150cl. So hindi siya yung sobrang tigas na material. So hindi siya yung madaling mabasag. Tapos nagustuhan ko rin tong takip para sa oil seal niya. At ito naman yung brake cable. Papunta yan dito sa single piston caliper niya. Ang brand naman ng gulong niya dito sa harap ay Wanshing at ang tire size niya ay 80/90 R14. Dito sa kabila, andito yung odometer cable. Tapos andito naman sa loob, sa taas ng front fender yung busina. Okay, tignan naman natin kung anong meron dito. So meron siyang hook na pwede nyo pagsabitan sa mga kung anong dala nyo sa biyahe nyo. Tapos meron siyang dalawang side pocket. Dito sa right side yung mababaw lang. Dito naman sa kabila, yung mas malalim. So kung meron kayong mas malaking gamit na gusto nyong may access kayo agad, so pwede nyo ilagay dito. Meron na rin pala tong USB charging port, so less hassle na kung kailangan nyo mag-charge kapag nasa biyahe kayo. Sa upuan naman, ang masasabi ko lang is komportable siya. Mas malambot siya kung ikukumpara mo sa click natin. At para sa akin, kasing lambot niya yung stock na upuan ng Aerox ko dati. Buksan naman natin yung U-box niya. So ito yung itsura ng underseat compartment ni Easy Ride 150cl. So malaki siya. Tapos dito naman sa ilalim ng upuan, wala masyado. Meron lang siyang lalagyanan ng screw tsaka yung pangtanggal ng spark plug natin. Kung titignan mo, mas malaki siya. Kung ikukumpara mo sa click natin, mas malalim din. Ito, di ko alam kung para saan to, pero pwede mo rin tong gawing drain kung gusto mong maglinis ng U-box. Ito naman yung fuel cap niya. Ang fuel tank capacity pala ni Easy Ride 150cl ay 5.5 liters. Hindi ko lang alam kung ano yung fuel consumption niya since hindi pa FI to. So kung may idea kayo, paki-comment naman sa baba. Ito naman yung grab bar niya. Glossy black yung finish or yung pintura niya. Dito sa taillight, mapapansin yung kamukha niya, yung kay Click. Pero yung kaibahan lang is parang naka-smoke tint na yung lens niya. Ganon din dito sa rear fender niya. So same look lang. Meron din siyang reflector dito. Tapos LED na plate light. At yung LED signal lights din. Ayan mga bro, ito yung itsura ni Easy Ride 150cl kapag naka-side stand. Kung ako yung tatanungin, napakaganda talaga niya. Lalo na yung front part. Gustong gusto ko yung harap niya. Lalo na yung signal lights. Dito naman sa likod, nagustuhan ko rin yung extended mudguard niya. At saka yung parang nakatint na taillight. Bumagay din sa kanya yung glossy na pintura ng grab bar. At para sa akin, itong red na variant, yung pinaka best option kung gusto nyo ng ganito. Nakaupo ako ngayon kay Easy Ride 150cl. 5'6" yung height ko. At ayan, medyo nakatingkayad ako. Pero okay lang naman kasi magaan lang siya. At ang masasabi ko lang sa kanya is talagang malambot yung upuan niya. Okay, dito naman tayo sa handlebar ni Easy Ride 150cl. So ito yung hand grip niya. Medyo naliliitan ako. Parang sobrang ikli kesa yung normal na hand grip ng motor. Tapos meron siyang bar end na maliit. Tapos ito naman yung brake lever niya para sa brakes niya sa likod. Meron na rin siyang handbrake or brake lock. Ito naman yung para sa side mirror niya.
Ito yung switch para sa low tsaka high. Ito naman yung sa busina. Tapos dito sa baba, yung sa signal lights. Dito sa kanan, parehas lang, hand grip tapos bar end. Ito naman yung lever para sa front brake. Meron din pala tong kill switch. At may switch na rin yung ilaw niya. So ito yung para sa off. Ito naman yung para sa park light lang. At ito yung para sa headlight mismo. Dito sa baba, ito naman yung starter niya. May lalagyanan ng side mirror dito. At ito naman yung sa brake fluid. Sa panel gauge naman, hindi natin siya pwedeng paandarin kasi wala pa tong battery. Pero hawig lang din siya ni click at meron siyang dalawang buttons dito na may nakalagay na select tsaka set. Dito naman sa ignition, same lang din siya sa mga motor ngayon. Meron na siyang shutter lock feature na yung may-ari lang yung pwedeng magbukas ng susian. And dito rin yung access niya para mabuksan mo yung upuan. Itong part naman na to, sa Click 150, ang purpose nito is para mabuksan mo yung upuan kapag naiwan mo yung remote sa loob ng U-Box. So dito sa Easy Ride 150CL, kapag binuksan mo, blanco lang siya. So parang design lang siya ng motor pero wala talaga siyang purpose. So yun, tapos na tayo sa walk around natin. Ngayon dito naman tayo sa presyo. Ang price ngayon ni Easy Ride 150CL ay 58,000 pesos. Ang down payment naman nito ay 4,000 pesos. Sa 36 months, ang babayaran nyo buwan-buwan ay 2,740. Sa 24 months naman or 2 years, 3,490. At sa 12 months naman or 1 year ay 5,740. Meron pa itong rebate kung magbabayad ka before or on sa due date nyo. Kapag nagbayad ka through Cebuana, Palawan or GCash, may 400 pesos rebate ka. Kapag pumunta ka naman sa opisina nila or sa branch nila, meron kang 300 pesos na rebate. Sa requirements naman, magdadala lang kayo ng valid ID, barangay clearance or proof of billing, COE or company ID na may kasamang payslip, at 2 contact person, isang kapitbahay nyo, at isang katrabaho mo. Sa freebies naman, meron siyang kasamang helmet, tools, at free 3 years LTO registration. At doon nagtatapos ang ating review mga bro sa Easy Ride 150CL. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. Pero para sa akin, kung ang hanap nyo ay budget meal na motor, okay na okay to para sa inyo. Again, sa mga gusto mag-inquire, ilalagay ko na lang sa screen yung contact information sa branch na to. At maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. At sa susunod ulit mga bro.